Hey, it's Kaji and welcome to my YouTube channel. Ikaw ba ay isang OFW or career woman na matagal nang hindi nakapag-work or trying to look for another job na stay at home? So, ibig sabihin, sa bahay ka lang mag-work. So, sa video na to, may makakasama tayo and part siya ng 30-day bookkeeping challenge natin. And after the bookkeeping challenge, though hindi naman ganun kadali na nakakuha siya ng client, pero ang maganda is nakaland siya ng client and ngayon, isi-share niya sa atin yung journey niya. So, kung interested ka sa video niya, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So, without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko. Basta't online, kasi online work is, alam niyo na yan, amazing! Ang na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video and mga success stories na ina-upload ko every single week. So, huwag na natin patagalin pa. Let's all welcome Sheda. Hello po everyone sa lahat po na nanonood ng vlogs ni Coach Kaji. Hello po. Taga-saan ka, Sheda? Okay, I was raised and born from General Santos City and I am currently living here in Davao City. And Oh, yeah, so Bisaya po ako. okay. Pero, Hello sa ano mga taga yan? Mindanao. Ayan. Pero yung, like, sa Tagalog, okay ka naman? Like, Opo, okay. okay naman Okay. po. Sige. So, actually, like, yung background mo is hindi, I mean, hindi ko ganun alam kung ano yung background mo. So, I'm really excited for you to share kung ano yung story mo. So, give me an idea. Ikaw ba ay graduate ng accountancy? Ikaw ba ay may previous experience working as a bookkeeper before? I was finished a degree of management accounting. I just year 2009. And then, yes, I am, meron akong background as a bookkeeper. May background ako dati sa pagiging freelance. Nagpa-process ako ng mga documents, mga ganun. And then, marami din akong naging trabaho and it was almost 9 years working experience in corporate world in a different industries. Pero tumagal po ako sa customer service kasi naging frontline associate ako sa Western Union at nagkalaunan naging supervisor ako. And then, meron din akong background sa office kasi nakapagtrabaho ako sa accounts. May background talaga ako for accounting. And also, meron din akong background sa BPO company for 6 months. And also, I'm a former OFW sa Bahrain. Oh, really? So, Yes po. ano yung pinakahuling work mo? OFW po sa Bahrain. Since Yes. then, next stop. Yes, nag-stop ako dahil sa pandemic. So, Ah, umuwi ako 2020. dito. Yeah, year 2021 na po. Mga, Ah, okay. yes, na umuwi ako and then, unfortunately, nabuntis ako so hindi na ako nakabalik. So, ganun na yung journey ko. Naging taong bahay na kasi for almost 9 years nagtatrabaho. So, parang feeling ko nag-stop yung buhay ko kasi after ko nag-graduate, tuloy-tuloy na yung arangkada. Naging independent ako. Kaya naisipan kong ano kaya kung mag-work from home ako. Pero Kaji, hindi po talaga siya madali. As in, sobrang layo niya sa corporate world, sa freelancing na ganito. Kaya nahirapan po ako as in, ang tagal-tagal ko pong nakakuha ng client. Super.
Na-discover na, ay, pwede naman pala ako mag-work from home, na pwede ako mag-work virtually. Paano mo na-discover yan? Na-discover ko po kasi sa ano po, sa YouTube. Kasi 'di ba, from nag-aalaga ako ng baby ko. So, habang nagpapadede ako nagso-scroll ako ng ano Facebook, nagso-scroll ako. Ano, ang daming mga vlogger ng mga freelancer na pwede palang ganito. So, pinag-aralan ko as in zero knowledge po talaga ako sa work from home, as in zero. As in nakakatawa, hindi ko po alam kung anong ibig sabihin ng niche. Sa totoo lang po. Kaya naging research ako, nag-research talaga ako kung anong dapat gawin, kung ano bang skills na dapat pagtuunan. And then doon ko po nalaman na hindi pala hindi pala madali kasi sobrang ang dami kong realization at saka ang dami kong rejections, hindi lang po isa. Sobrang siguro nasa 100 plus na po mga rejections. Saka okay naman yung mga interviews ko, pero bakit hindi ako natatanggap? Tapos, mas nakakatawa pa po, Miss Kaji, is my first client is siya po mismo yung nag-contact sa akin sa online job. Tapos, isa po siyang accountant. And then, accounting firm po yun ha. Wala po akong alam ng QuickBooks, nag-zero, as in zero knowledge po ako. Kaya hindi ko po alam ba't niya ako tinanggap. Tapos, na-interview niya ako for almost 2 hours. As in, sobrang tagal-tagal po. Tapos, about po yung interview niya is about, yun po nahirapan. Kasi, sobra, di ba, siyempre, ilang years po akong walang work. So, 2 years, wala po akong work. So, nasa bahay lang. So, parang natenga yung utak ko. So, about sa accounting. So, tinatanong niya ako about debit credit. Kaya hanggang ako yung napili niya. Tapos, pero Miss Kaji, as in, sobrang hindi ko po alam kasi yung trabaho doon is syempre, accounting firm. So, madaming mga deadlines. So, pinapagawa sa akin sa QuickBooks, mag-categorize. Though hindi ko po alam paano mag-categorize, promise. Tapos may time tracker pa kami. So, nahirapan po talaga ako. Kaya nag-last lang po ako for 2 weeks. Kaya dahil sa pagkakamali ko sa pagkakategorize, nahanap ko po yung YouTube channel niyo po. Doon ko po nalaman na, ganito pala to. Hindi lang pala yung natutunan ko sa sa corporate world, magkaiba pa talaga. Kasi mag-i-encode-encode ka lang. Tapos, ayun na po, sabi ko sa sarili ko na kailangan kong mag-focus, determination talaga, tsaka passion. Kasi kung wala kang ganun, hindi mo talaga matatagumpayan tong work from home eh. Tsaka yung consistency talaga, as in, grabe talaga. Hindi po talaga siya madali. Okay, totoo yan. So, kasi ginawa mo ngayon, tapos tomorrow, I mean, hindi ka naging consistent sa paggawa or sa paghanap. Like, hindi ka talaga makakahanap agad. Question ko sa iyo, Areda. So, nung, like, kailan yung time na nasabi mo, kasi alam ko part ka ng 30 days challenge, di ba? Yeah. So, kailan ka nag-decide na, okay, kailangan ko talaga mag-join ng challenge na to? And bakit ka nag-decide na mag-join? Kasi, marami namang online courses na free, mas mababa ang bayad kung i-compare mo dun sa 30 days Mhm. challenge natin. Meron ding free na makikita mo sa YouTube, or kapag nag-research ka sa Google, makikita mo, bakit ka pa nag-invest sa ganitong klase ng challenge? Kasi dahil po doon di ba, yung first client ko, dahil po doon eh. Doon po talaga ako may heartbreak po ako. Kasi, kasi, di ba, sanay po ako sa trabaho, bakit ganun, madali lang akong, madali ka lang ilegwak ng client. Kasi nga, as in, wala talaga kasi akong alam. So, kailangan kong malaman kung anong gagawin sa QuickBooks. Ang dami kong questions eh. Tapos nakita ko po yung YouTube channel mo. Tsaka yung Facebook mo. Doon ko nang pag-aralan, mas maganda to kasi may 30 days challenge. Meaning, kailangan ko ng hands-on experience. Kasi 'di ba wala pa akong hands-on experience. So, kailangan ko talaga to for me to learn more. And syempre, wala akong matanungan na ibang tao eh. Kasi syempre,
ako lang mag-isa. Ako lang eh. 'Di ba? Solo kay. So, dapat, kailangan meron akong matatanungan kung may mga questions ako sa ganitong bagay. Kaya, naintriga talaga ako doon sa 30 days challenge as in. Naging happy ako kasi meron talagang ganun na course. As in, nakakatulong po talaga siya. As in, worth it po yung bayad. As tingnan mo ngayon, may client na ako, eh, nakalampas na ako ng 1 buwan, so magto 2 months na. Kaya, Ah, as in, happy po talaga ako. Kasi dahil doon, alam mo, favorite ko ngayon mag-categorize. Yeah, kasi totoo dati, po. Yeah, yun na po yung binibigay sa akin ng mga ano eh, na task ngayon eh, categorization, saka yung mga CSV file. Yun po, as in, kasi doon ako natuto sa iyo eh. Doon talaga. kasi dun As sa in, subok challenge na subok. natin, kasi dun sa Na-challenge challenge ako na, doon. ano siya, actual siya, actual experience mo siya. Kasi, Yeah. kung ano yung, like, most na ginawa mo dun sa, karamihan dun sa ginawa mo dun sa challenge is yun yung gagawin mo kapag meron ka ng actual Mm. client. Yeah. Siyempre, nagkakaiba lang yan sa pagkakategorize kasi siyempre, iba yung category ng isang company, iba sa Yeah. isang company. Pero, yung process is Same. same na same. Kaya nga, yun yung favorite ko, mag-categorize. Yun yung, okay, okay, madali na naman pala to kasi alam ko naman paano gawin. Nahihirapan lang ako talaga yung sa first client ko kasi hindi ko talaga alam anong industry na binibigay sa akin. Eh, di ba, hindi mo alam kung ano to kasi, di ba, accounting firm, so ang daming mga industries na mga nagpapagawa sa kanila. So, yung sa akin, hindi ko alam, tsaka wala akong matanungan. Kasi, iba yung environment nila doon. Kaya yun, siguro na culture shock ako. Galing sa corporate world to freelancing. So, sobrang hirap po talaga yung adjustment. Pero ngayon, kalaunan, kailangan mo talagang maging patience ka talaga. As in, sobra, ang haba-haba ng pasensya, habaan talaga ang pasensya para makamit mo talaga yung dream mo, mag-work from home. So, from the challenge, hanggang makakuha ka ng client mo, gaano katagal? Ang dami ko pang interviews. Hindi pa talaga, hindi, kaiba talaga siya sa corporate world kasi sa corporate, ilan lang yung mga kakompetensya mo sa pag-i-interview. Ngayon po, as in whole world yung kakompetensya mo sa interviews. Kahit magaling ka pa, kahit maganda pa yung pag-profile mo. So, dapat kasi may diskarte ka sa sarili mo, 'di ba? Paano mo magawa yun? Kaya ayun, nung pagka-November po, may isang client po ako na Australian. Pero ano po siya, pumasok ako sa agency po, Miss Kaji. Kasi 'di ba, nahirapan ako sa pagkuha ng direct client kasi ang dami kong kakompetensya tapos nag-aalaga pa ako ng baby ko. Ano talaga yun, struggle eh. That time is struggle talaga. So kailangan time management sa paghahanap ng client. Pumasok ko sa agency tapos zero naman yung akin. So, zero naman. Differentiate ko yung dalawa. At least, di ba, hindi lang QuickBooks yung alam ko. At least zero din. And then, yung Australian clients. So, saglit lang din yun, Miss Kaji, 2 weeks lang. Kasi hindi kami ma-communicate ng maayos ni client. Kasi laging nasa labas siya. Hindi po siya nag-email. So, laging nasa labas. Ganun po. Pagka, after po sa kanya, ito pong last na client ko. Ito na po, dito na po ako nagtagal. Dito ko po nasabi na this is it, unang pagsubok ko. So, ito na po. Kaya, natanggap ako. After niyan, alam mo po, Miss Kaji, dalawa pa po yung task ko sa company nila. I'm a VA and also I'm a bookkeeper. Kaya, Ah, naging happy po ako doon eh. 'Di ba? Ang dami kong napagdaanan tapos hanggang dulo eh. Ganito pala yung ibibigay sa'yo na magaan na lang. Tapos, happy po ako sa client ko ngayon kasi wala po kaming time tracker. So, 'di ba? Mas nakaka-happy 'yun sa sa atin. Kaya ayun yeah. po. Alam mo, totoo yun. Like, kapag ikaw ay bookkeeper, marami ka pang ibang service na offer. Kasi pwede mo Mm-mm. siyang ibangga kahit anong Kaya kahit service, like saan. VA, kahit copywriter, sa bookkeeper ka, like, marami kang pwedeng i-partner na niche sa kanya. Hindi lang pagiging bookkeeper. Pwedeng graphic designer kung mahilig ka Oo. mag-design. VA kung gusto mo yung mga admin tasks. So, Yeah. nakakatawa. Kasi saan yung kaya mo ngayon? US po. US.
Kamusta Yeah, naman yung working schedule mo? okay lang kasi may nag-aalaga naman sa anak ko. Nagbe-breastfeed po ako, kaya yun dun po ako ma-happy eh. Kasi hindi ko po napapabayaan yung mga anak ko and then nagbe-breastfeed pa ako. Ba, ito yung convenience sa atin as a work from home mom. Kaya yun po, as in happy po talaga ako as right now. Yung since US ka, sa gabi ka nag-work or morning or Ah, walang full-time po siya as in 8 hours. sa gabi natin. Yes, yes po. Okay. Tapos okay lang naman like kasi hindi ka naman tinatrack yung time. Ah, okay naman po. At least nagagawa ko naman yung sa accounts nila. Lalo na ngayon kasi ano 'di ba? Ano ngayon eh process ngayon ng mga permits nila doon. Mm-mm. So, Mm-mm. Di ba kanina nasabi mo na medyo natagalan ka din kasi may mga rejection ka na nakuha bago mm, ka pa makaland itong client mo ngayon. During the time na ay hindi ako nakakakuha ng client, ang dami kong rejection, meron bang like time na ay parang ayaw ko na, kaya ibang ano na lang, iba na lang yung gawin ko, hindi na ako mag-focus dito kasi parang hindi naman to para sa akin kasi ang hirap, ang dami mong kakompetensya, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. yeah. Paano mo siya nagpasan? Prayers po. Nagdasal po ako na bigyan niya ako ng strength. Yung emotions ko talaga pipigilan ko. Bali, ibaliwala mo yung mga rejections kasi yan yung dadala sa'yo na sa tagumpay. Yung ganun ba? Kaya yun po yung motivation ko na hindi, kaya ko to, kaya nga ng iba. Ako pa kaya, 'di ba? 'Di ba? Yun yung iniisip ko kasi alam ko naman na may patutunguhan yung mga struggles ko. Tsaka I want to gain back my career kasi nga career woman po ako. So habang nagtatrabaho ako, nag-aalaga ko ng anak ko, ayun yung determination ko eh na mas maganda kasing magtrabaho na nakikita mo yung mga anak mo. As in, nakaka-fulfilling as a mother. As in, yun po yung determination ko po talaga. So, ano yung like benefit na nakukuha mo sa pag-work from home? Siyempre po, dito lang po sa bahay. Siyempre, kasi nga, dati kasi napapagod, dun sa Maynila, kasi dyan po sa Manila, pag-experience po akong magtrabaho dyan. Sobrang hirap po talaga sumakay ng yung mga transportations. Tapos pag uwi mo, pagod ka pa, paano na lang paano mo maaalagaan yung family mo? Paano mo sila masusuportahan dito sa bahay kung sa labas ako magtatrabaho. So talagang ang laki ng benefit dito po sa bahay kasi nagagawa ko po lahat. As in 100% po, nagagawa mo lahat kung dito ka lang. Yung time mo, time management talaga. Even na ikaw ay OFW dati, tapos, di ba, na-stop ka dahil sa Mm. pandemic. So, from 2021 hanggang ngayon, 2025 na, 20 or 2024 ka nakakuha. Mm-mm. Like, ano yung change na nangyari nung nakakuha ka ng client? Ay, as in, sobrang happy po. Kasi ilang years po kung hindi nakaka-receive ng monthly salary. 'Di ba yung sanay ka na may pera ka, tapos, oh my God, hindi pwedeng ganito. Yung dati, sa abroad ako, nakakapag-sahod ako, tapos nakakabili ako ng gusto ko. Ngayon po, yes, grabe. Sa totoo lang po, Miss Kaji, mas malaki pa po yung sinasahod ko dito kaysa sa sahod ko sa abroad. Yes po. Kaya, Ah, 'di ba, fulfilling. oo. Alam mo ba, dati kasi, di ba, dati, for you to earn dollar, euro, Yes. or kahit anong currency, kailangan mo maging OFW. But Yes. ngayon na may computer, merong internet, wifi, kapag meron ka na, kanyan, you can earn money dyan mismo sa bahay mo. As long as meron ka ng mga equipment na yun. Kasi Hmm. yun lang yung kailangan mo. And syempre, skills mo. Kasi hindi ka naman basta-basta Yes. mahal, wala kang skills. Meron kang computer, meron kang wifi, pero wala ka ng skills. So, kailangan i-build, though hindi naman ibig sabihin na kailangan maging super galing mo agad. Like, oh, Oo. kailangan expert ka kagad. Walang ganun, Mm-mm. walang ganun. Di Walang mo kailangan ganun. maging expert bago ka mag-start.
Kailangan lang mag-start ka para magaling ka. Ganun yun. Yes. So, natutuwa ako doon na, okay, yung kasi yung sana itatanong ko. So, thank you so much for sharing that. So, yung husband mo, ano, Business po. okay, so, like, happy siya for you. Of course po, kasi nga po, always na lang siya na lang yung bumibili sa akin. 'Di ba? Siyempre wala tayong pera eh, nandito lang tayo sa bahay. Eh, humihingi ako sa kanya. Ngayon po, ako daw nagbibigay sa kanya. Sobrang happy niya. As in, sabi niya, wow, for the first time, nabigyan ako ng asawa ko. As in, sobra po. As in, kan, ah, sa sobrang happy niya, kinantahan niya po ako. For the Yeah. first, yung for the first time na ano, na lyrics. Ayun po. Sobrang happy. As in fulfilling po sa akin na as in nakakatulong na ako sa kanya. Hindi na po mabigat sa shoulder niya kasi nandito na ako. Yes, yun yung Mm-mm. ripple effect kapag meron kang, like, nakakuha ka ng client. And that is Yes. just the beginning. Kasi once na Mm-mm. maging expert ka dyan or magaling ka, nagamay mo na pati yung oras Oh, mo, magkakaroon na ng time na, okay, I can handle more, I can do more, I yeah. can find more clients. So, ganun siya. Yes. Sa una, talagang nakaka-addict yan, sa totoo lang. Di ba? Mm-mm. Kasi, Pero pag nare-receive mo yung sahod mo every month, tapos ganito yung nakikita mo, wow, ilang taon ako hindi nakahawak ng ganitong pera. yes. Ayan. So, I'm super happy for you, Sheda. And so, for sure, like, maraming nanonood nito. And I'm really sure na may mga OFW na nanonood nito. Kasi sa mga 30 days challenge ko, meron ding mga OFW. Meron taga Hong Kong, US, Canada, nandun sila. Nag-join ng challenge. And ang plan nila is kapag natuto na sila, nakaland ng client, babalik na sila sa Pilipinas para makasama naman yung family. Kasi yun yung Mm-mm. ano ng kapag OFW kayo, malayo ka sa family. So kung meron kang mga anak, kung malaki yung anak mo na hindi ka kasama, doon na provide mo yung pera, like yung financial na kailangan nila. Pero yung like yung Presence. nakasama ka niya sa ganitong araw, birthday, or kahit sa school, so mahirap siya. So ano yung like words of wisdom na gusto mong i-share sa mga aspiring virtual bookkeeper na nanonood ng video na to? Gusto ko lang po sabihin na work hard kasi wala pong ibang makakatulong sa kundi yung sarili. As in, matatag lang, be strong. Kasi ang dami mo talagang struggles na malalampasan at madadaan. After nyan, doon ka na sa rurok, magiging parang sobrang gaan na ng feeling. Kasi last time mabigat yung feeling ko eh. Kasi 'di ba ganito yung epekto eh. Kasi dahil sa pandemic, nakauwi ako ng Pinas. So, ganito po yung naging epekto sa akin na parang meron po akong, may anxiety po. Nakaka-anxiety attack po ako dati. Kasi nga, sanay ako dito tapos bigla akong nag-off. Tapos ngayon po, bumalik na po siya as in. Sobrang nakaka-happy po talaga. As in, nagpapasalamat po ako kasi nakita ko po yung YouTube channel niyo po. Sa pag-scroll ko lang nakita ko, oh, tapos totoo lang po, Miss Kaji, nag-manifest po ako sa sarili ko na kailan po kaya makikita yung sarili ko na may success stories. As in, promise po, nag-manifest And po this is talaga it ako. na. Last year, yes po, kaya yung sinabi ko na, ako po talaga, yung i-interviewin nyo, yun po yung sinabi ko sa ano nyo po, sa admin nyo po. As in, hindi ko po makapaniwala na ako po yung napili niyo. Actually, lahat, like, kapag nag-share ng win, like, kahit big or small man yan, gusto ko, like, makausap or ma-share yung win na yun. Kasi, you never know kung ano yung pinagdaraanan ng iba na Opo. nanonood ng video na to. Who knows na merong same story sa'yo. So, Mm-mm. pwede kang maging inspiration sa iba. So, we're not talking about money here. We're Yeah. talking about maraming bagay na hindi lang tungkol sa pera. Yung ano po yung sa ano dun po sa puso mo, yung parang magaan na, Mm-mm. Di ba? Like, kung napufulfill mo yung gusto mo sa sarili mo, yun po.
Yes, yung mga pagbabago sa life mo Mm-mm. nung nakakuha ka ng client, nung Opo. nakagain ka ng skill, ano ba yung mga dating hindi mo nagagawa na ngayon nagagawa mo na. So, I'm really happy, Sheda, na nag-guest ka sa Yes. time na to share your story, and I know na maraming nakaka-relate sa story mo. Mm-mm. So, if you're watching this and nakaka-relate kayo sa story ni Sheda, kung OFW kayo or career woman kayo, katulad ni Sheda, na, o kaya mga working mom or stay-at-home mom, let us know sa comment section, and I know si Sheda is maging inspiration sa lahat. So, thank you so much, Sheda, for your Thank you time. so much Is there po. anything else na gusto mong i-share? Work hard po. Work hard. Do your best. Ayan. Thank you so much, Sheda, and thank you so much, everyone, for watching this video. Hello I'll see po. you again next week.